Ako si Christina. 6 na taon na akong kasal kay Mark at nakatira sa poder ng pamilya Mendoza. Sa loob ng 6 na taong iyon, ang dami ng gawaing bahay na binalikat ko sa tahanang ito ay higit pa sa kayang gawin ng kahit sinong kasambahay na nakuha nila. Araw-araw, 5:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Nagluluto ng sinangag, nagpapakulo ng itlog, at nagtitimpla ng kape para sa aking mga biyenan. Namamalansya ng barong at pamasok na polo ni Mark at nagpapakintab ng kanyang mga sapatos. Sa gabi naman, pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, dadaan pa ako sa palengke para mamalengke, magluluto ng hapunan, maghuhugas ng tambak na plato, maglalampaso ng sahig, at maglalaba. Ang mga kamay ko, na dati makikinis, naging magagaspang at bitak-bitak na tulad ng balat ng matandang punong kahoy. Lalo na kapag sumasapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon, huwag mo nang itanong. Napakalaki ng angka ng mga Mendoza. Ang handaan para sa 20 hanggang 30 kamag-anak, mula tanghalian hanggang Noche Buena, ay ako lang mag-isa ang naghahanda, naghihiwa, at nagluluto, habang ako'y tagaktak ang pawis sa maruming kusina. Ang biyenan kong si Aling Imelda ay nakaupo lang sa malambot na sofa sa sala, nanonood ng telebisyon habang nagchichismis at nagpapakukot ng butong pakwan, at hindi pa tumitigil ang kanyang bibig sa pamimintas. Christina, bakit parang matigas itong pinasingaw na lapu-lapu? Christina, bakit napakaalat ng menudo at kare-kare mo ngayon? Lahat ng iyon, tiniis ko. Pilit kong isiniksik sa aking isipan ang lumang kasabihan ng matatanda. Kung sino ang pinakasalan mo, doon ka makisama. Naniwala ako na sa paglipas ng panahon, kapag nakita nila ang aking tapat na pagsisilbi, lalambot din ang kanilang mga puso at matututunan nila akong mahalin at igalang. Subalit may isang bagay na hindi ko kailanman matanggap. Sa 6 na taon ng aming pagsasama, hindi man lang ako nakauwi sa aming probinsya sa Pangasinan upang magdiwang ng Pasko o Bagong Taon kasama ang sarili kong mga magulang. Tuwing sasapit ang Disyembre, buong ingat at may halong takot akong magpapaalam kay Aling Imelda na kung maaari sana ay makabisita ako kina nanay at tatay. Ngunit agad na humahaba ang mukha ng aking biyenan, magkakasalubong ang kilay at tatalakan ako. Uuwi ka sa probinsya ninyo? Sino ang magluluto ng Noche Buena para sa buong angkan? Sino ang mag-aasikaso sa ika-70 kaarawan ng biyenan mong lalaki? Saan pupulutin ang mukha at dangal ng anak kong si Mark kapag nalamang iniwan mo kami sa gitna ng Pasko? At si Mark? Nakaupo lang siya sa tabi, humihit-hit ng sigarilyo habang tutok ang mga mata sa nilalaro sa cellphone na parang wala siyang naririnig. Nag-iisa akong anak ng aking mga magulang sa probinsya. May matinding rayuma ang aking tatay. Tuwing sumasapit ang taglamig at tag-ulan ay halos hindi na siya makalakad. Ang nanay ko naman ay may alta presyon. Noong nakaraang taon ay naospital siya, ngunit hindi man lang nila sinabi sa akin dahil ayaw nilang mag-alala ako. Tuwing tumatawag ako sa telepono, laging sinasabi ni nanay, "Ayos lang kami rito anak, mag-ingat ka dyan. Asikasuhin mo ang asawa mo at pamilya mo. Huwag mo kaming intindihin." Pagkababa ng telepono, nagtatago ako sa madilim na sulok ng kusina para umiyak. Sa lakas ng ugong ng exhaust fan, walang sino man sa bahay ang nakaririnig sa aking mga paghikbi. Ngunit ngayong taon, iba na. Magpipitumpung taon na si tatay. Sa huling tawag namin ni nanay, hindi sinasadyang nabanggit niya, "Christina, anak." Madalas magbanggit ang tatay mo nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, sana raw, bago man lang lumabo ng tuluyan ang paningin niya at mawalan ng lakas, makasabay ka uli niya kahit sa isang simpleng salo-salo sa Pasko. Nang marinig ko iyon, para akong sinaksak ng karayom sa dibdib. Doon ako nagdesisyon ng buong puso. Ngayong taon, anuman ang mangyari, uuwi ako sa mga magulang ko. Kalahating buwan, bago ang Pasko, kinausap ko si Mark. Habang naglalaro siya ng Mobile Legends sa kanyang telepono, sinabi ko sa kanya ang plano ko, ni hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Titingnan natin. Pag-usapan na lang natin kapag malapit na. Inakala kong pagsang-ayon na iyon, kaya palihim akong nag-impake ng aking mga gamit. Ilang pirasong damit pampalit, isang mainit na pashmina scarf na binili ko para kay nanay, at mga halamang gamot at bitamina para sa rayuma at presyon ni tatay. Isiniksik ko ang maliit na maleta sa pinakailalim ng kama, tinakpan ng lumang kumot para hindi mahalata. Noong bisperas bago ang pagsapit ng opisyal na bakasyon, maagang nagpalabas ng opisina ang aming kumpanya.
Hindi ako nagsabi sa bahay dahil nais kong makauwi ng maaga, makapagsimula ng hapunan, at masuri uling mabuti ang aking maleta. Nang marating ko ang tapat ng aming pinto sa apartment, akmang bubuksan ko na ito gamit ang aking susi nang marinig ko ang boses ng aking biyenan mula sa loob. Matinis, matalim, at buong yabang na umaalingaw-ngaw sa kabila ng pinto. Gunting-gunting lahat, ang PhilSys National ID niya, ang PSA Marriage Certificate, ang UMID, pati ang mga ATM card niya sa bangko. Ginupit-gupit ko ng pinung-pino at ibinuhos ko lahat sa inidoro sabay flush. Buong pagmamalaki ang tono ni Aling Imelda, na para bang nakagawa siya ng isang dakilang kabayanihan. Nanigas ang kamay kong may hawak na susi sa ere. Ma, sumusobra ka naman yata. Boses iyon ni Mark. Medyo iritado ngunit mahina. Bakit mo naman sinira ang mga dokumento niya? Labag sa batas yan. Baka mapahamak tayo. Anong labag sa batas? Sinira ko ang mga papeles ng manugang ko. Anong krimen doon? Lalong tumaas ang boses ng biyenan ko. Kung hindi ko kinuha at sinira ang mga ID at ATM niya, paano kung bigla siyang sumakay ng bus at tumakas pa uwi sa probinsya nila? Sinong magluluto ng Noche Buena para sa 20 tao? Darating ang pamilya ng Tito Boy mo, ang pamilya ng Tita Cora mo, pati ang bagong manugang niya na ngayon palang bibisita sa atin. Kung walang maayos na handa at walang masasarap na ulam sa mesa, saan pupulutin ang mukha ko bilang nanay mo? Hindi kumibo si Mark. Nagpatuloy sa panenermo ng biyenan ko. Sinasabi ko sa iyo, Mark, ang babae hindi dapat kinukonsinti. Wala siyang karapatang umalis ngayong Pasko. Mananatili siya rito sa bahay, magluluto ng lahat ng handa para sa Kapaskuhan hanggang sa bagong taon. Pagkatapos ng pista, saka natin siya asikasuhin ng bagong ID. Magdahilan ka na lang na mabagal ang proseso sa gobyerno. Patagalin mo ng 6 na buwan o 1 taon. Tingnan natin kung makapalag pa siya. Narinig ko ang lagitik ng lighter. Nagsindi ng sigarilyo si Mark. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, narinig ko siyang sumagot. Sige na ma, basta huwag mong sasabihin kay Christina. Ako na ang bahalang magpalusot at magpaikot sa kanya para hindi makaalis. Pero sa susunod, huwag mo nang uulitin to. Masyadong delikado. Delikado ka dyan. Ginagawa ko lang to para sa kapakanan mo at ng pamilyang ito. Singhal ni Aling Imelda. Nagsabi kahapon ang tita Susan mo sa group chat, gusto raw niyang matikman uli ang sweet and sour lapu-lapu at kare-kareng baka na luto ni Christina. Si Tita Cora naman, nag-request ng lumpiang Shanghai at roast pork. Nangako na ako sa kanila. Kapag umalis si Christina, sino ang magluluto? Ikaw ba? Ako ba? Napabuntong hininga si Mark. Sige na. Sige na. Alam ko na. Hindi pwedeng walang magluto ng Noche Buena. Tumawa ng may halong tagumpay si Aling Imelda. Ayan ang anak ko. Mamayang gabi, kausapin mo siya ng malambing. Sabihin mo maraming bisita, kaya hindi talaga pwede ngayong taon. Kapag nagreklamo, suyuin mo ng kaunti. Alam mo naman ang mga babae, kaunting lambing lang. Bibigay din yan. Kung magmatigas pa, dalhin mo sa mall, ibili mo ng murang damit, tatahimik na yan. Oo na, maikling sagot ni Mark. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng nagyayelong tubig mula ulo hanggang paa. Nanlamig ang buong katawan ko. Hawak ko pa rin ang susi. Ngunit nawalan na ng lakas ang aking mga daliri. Umiikot ang paningin ko. At ang utak ko'y tila pinagpiestahan ng daan-daang bubuyog. Naalala ko noong ikasal ako kay Mark, 6 na taon na ang nakararaan. Hinawakan ni nanay ang aking mga kamay habang lumuluha at sinabi, Anak, may sarili ka ng pamilya. Maging masipag ka. Maging magalang at pagsilbihan mo ang iyong mga biyenan. Buong katapatan akong tumango noon. Naalala ko ang bawat bisperas ng Pasko habang nagkakasiyahan, nagtatawanan, at nagiinuman sila sa malamig at magandang sala. Ako'y nakatayo sa mainit na kusina, nagpiprito, naghihiwa, at naghuhugas. At kapag busog na silang lahat at tapos na ang tawanan, saka pa lamang ako makakaupo sa isang maliit na bangkito sa kusina para kainin ang mga lumamig ng tira-tira. Naalala ko si Mark tuwing nalalasing, humihilik sa kama nang walang kahit katiting na pasasalamat o pagsasabing, Salamat sa pagod mo, asawa ko. Akala ko, ang 6 na taon kong pagpapakumbaba at pagpapakahirap, kung hindi man masuklian ng pagmamahal, ay magkakamit man lang kahit kapirasong respeto bilang tao. Ngunit sa kanilang mga mata, isa lamang pala akong libreng katulong.
isang kasangkapang tagapagluto para sa kanilang pagmamalaki sa angkan. At para mapanatili ang kasangkapang ito, kaya nilang gupitin at sirain ang aking pagkakakilanlan, kaya nilang magsinungaling at magkunwari ng walang anumang konsensya. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa kaibuturan ng aking puso ang tuluyang nabasag. Hindi galit, dahil ang galit ay may init pa, kundi kawalan ng pakiramdam. Isang ganap at malamig na kamatayan ng aking pag-asa sa lalaking ito at sa pamilyang ito. Dahan-dahan kong ibinalik ang susi sa aking bag. Walang ingay akong umatras. Hindi ako sumakay sa elevator sa takot na marinig nila ang tunog nito. Isa-isa kong binagtas ang hagdanan ng fire exit pababa mula 11 palapag. Nanghihina ang aking mga tuhod sa bawat hakbang, subalit ang aking isipan ay naging napakalinaw. Paglabas ko ng gate ng condominium compound, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Humampas ang malamig na simoy ng hanging Disyembre sa aking mukha. Isinara ko ng mahigpit ang aking jacket at naupo sandali sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Binuksan ko ang aking cellphone. Sa kabutihang palad, nakatabi pa sa aking email at photo gallery ang malilinaw na kopya ng aking PSA marriage certificate, national ID, UMID, at mga dokumento sa trabaho, mga backup na nakagawian kong itabi noon pa man dahil sa aking pagiging maingat. May awa ang Diyos. Huminga ako ng malalim, tumayo, at naglakad patungo sa isang printing at computer shop sa kabilang kalsada. Napakalakas ng hangin, ngunit ang bawat hakbang ng aking mga paa ay mas matatag kaysa kailanman. Mark Mendoza, Aling Imelda, natatakot kayong mawalan ng tagapagluto sa Noche Buena ninyo? Sige, ang kapistahang ito, kayo mismo ang magpakabusog at magtamasa. Nanonood ng teleserye ang may-ari ng computer shop nang pumasok ako. Magpiprint po? Tumango ako. Inabot ko ang aking cellphone at sinabi, pakiprint po ng 2 kopya ng kasulatan ng legal separation at kasunduan sa paghahati ng ari-arian marital settlement agreement at 3 kopya ng bawat ID na ito. Napatitig sandali ang babae sa akin, ngunit hindi na nagtanong at agad na nag-type sa computer. Umatungal ang printer, iniluluwal ang mga puting papel na may itim na mga titik. Nakatitig ako sa mga linyang iyon nang may kakaibang kapayapaan sa dibdib. Ito ang pintong inihanda ko para sa aking sarili. 6 na taon na ang nasayang. Oras na para lumaya. Paglabas ko ng shop, tumayo ako sa bangketa ng halos 10 minuto. Mahigpit kong hinawakan ang mga papel sa aking kamay habang nililipad ng hangin ang laylayan nito. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang usapan ng mag-ina kanina. Sabi ko sa aking sarili, Christina, bawal ka nang maawa. Ang 6 na taong pagiging alipin mo ay nagtatapos ngayong gabi. 7:00 na, ng gabi nang bumalik ako sa apartment. Pagpihit ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng aircon at ang nakakainis na ingay ng telebisyon. Nakahiga sa sofa si Aling Imelda, nagpapakukot ng butong pakwan. Pagkakita sa akin, umikot ang kanyang mga mata at agad na bumulyaw. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na ba sa tingin mo? Gutom na si Mark. Pumunta ka na agad sa kusina at magluto. May isda diyan sa ref. Sabi ng tita Susan mo gusto raw niya ng sweet and sour. Praktisin mo ng lutuin ngayon. Tinanggal ko ang aking sapatos, ngunit hindi ako nagtungo sa kusina. Sa halip, tumayo ako ng tuwid sa gitna ng sala. Lumabas si Mark mula sa kwarto, gulo-gulo ang buhok at naghihikab. Tiningnan niya ako ng walang kainte-interes. Nandyan ka na pala. Bakit ginabi ka? Sabi ni nanay. Gusto raw niya ng pork ribs. Asikasuhin mo na agad. Manonood pa ako ng laban ng PBA mamaya. Tiningnan ko si Mark, pagkatapos ay tiningnan ko ang kanyang ina sa sofa. Ang mag-inang ito ang isa'y naguutos. Ang isa'y nagmamadali, tila magkatuwang sa isang entablado. Malamig akong ngumiti sa aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa center table. Inilapag ko ng buong diin. At isa-isang inilatag sa ibabaw ng salamin ang mga kopya ng kasulatan ng paghihiwalay at ang mga photocopy ng aking mga ID. Pak! Tumunog ng malutong ang mga papel sa mesa, dahilan para tumalsik ang ilang balat ng butong pakwan. Napatigil si Aling Imelda sa pagnguya. Dumilat ang kanyang mga mata sa mga nakalatag na dokumento. Ano yang mga kalokohang yan? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at buong diin kong sinabi, Imelda Mendoza, kaninang hapon, kinuha mo ang aking national ID, UMID, PSA marriage certificate,
at mga ATM cards ko, ginupit-gupit mo ng pino at ibinuhos sa inidoro. Sarili mong bibig ang nagmalaki niyan kanina, sa loob ng bahay na ito. Huwag mong sabihing itatanggi mo pa. Biglang namutla ang mukha ni Aling Imelda. Nanginig ang kanyang labi at ang hawak niyang butong pakwan ay nalaglag sa sofa. Napatulala rin si Mark. Nanlaki ang kanyang mga mata. Palipat-lipat ang tingin sa kanyang ina at sa akin, nakabuka ang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Itinuro ko ang kasulatan ng paghihiwalay sa mesa. Mark, pumirma ka na. Natahimik ang buong bahay ng 5 buong segundo. Pagkatapos noon, biglang tumalon si Aling Imelda mula sa sofa na parang napaso at matinis na sumigaw. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Sinungaling ka. Sinong sumira sa mga gamit mo? Ipinapahamak mo ako. Nag-iimbento ka ng kwento. Habang sumisigaw, pinapalo niya ang kanyang mga binti. Lumilikha ng nakakarinding ingay na tila umuuga ang chandelier sa kisame. Nakahalata na si Mark. Humakbang siya pasulong at pilit na hinawakan ang braso ko. Christina, makinig ka muna. Hindi ganoon yun. Nagkakamali ka lang ng akala. Umatras ako ng isang hakbang at marahas na iniwas ang aking braso. Anong nagkakamali ng akala? Mark, krimen ang ginawa ng nanay mo. Ang paninira ng legal na pagkakakilanlan at dokumento ng ibang tao ay may pananagutan sa batas. At ikaw alam mo ang lahat. Pero kinunsinti mo siya. At binalak mo pa akong linlangin para lang may maging alipin kayo sa Noche Buena. Sa tingin mo makakalusot kayo? Nanigas ang kamay ni Mark sa hangin. Naging maputla at makulimlim ang kanyang mukha. Christina, nagkamali lang si nanay. Nadala lang siya ng takot. Huwag mo namang palakihin ng ganito. Pwede naman nating ipare-issue ang mga ID mo sa munisipyo at PSA? Wala namang malaking nawala. Walang malaking nawala? Tinitigan ko siya ng buong puot. Subukan mong gupitin ang mga ID at ATM mo at ihagis sa inidoro. Subukan mong hindi makasakay ng bus, hindi makapagtransaksyon sa bangko, at mawalan ng patunay kung sino ka bilang tao. Mark, 6 na taon akong nagpakahirap tulad ng kalabaw sa pamamahay na ito. Tinuring niyo ba akong tao kahit minsan? Nataranta na si Aling Imelda. Lumapit siya. Marahas na itinulak si Mark at dinuro ang aking ilong. Christina, anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa amin? Saan ka nagkulang sa bahay na ito? Pinakain ka namin. Pinatira ka rito. Ano bang masama sa pagluluto? Sinong asawa ang hindi nagluluto para sa pamilya? Dahil lang sa walang kwentang bagay na yan makikipaghiwalay ka? Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi ako papayag. Ang pamilya Mendoza, hindi mo pwedeng pasukin at labasan. Kung kailan mo lang gusto, tiningnan ko ang kanyang nagwawalang anyo. Nakakapagtakang wala na akong maramdamang takot. Dati, kapag tinaasan niya ako ng boses ay nanginginig na ako. Ngayon, wala na. Dahil wala na akong pakialam sa kanya. Pinakain at pinatira? Natawa ako ng mapait. Gnang. Imelda Mendoza, may trabaho ako sa isang pribadong kumpanya. Ang buwanang sahod ko ay 45,000. Kada buwan, 25,000 ang ibinibigay ko kay Mark para sa pondo ng bahay at ang natitirang 20,000 ay ipinambibili ko ng pagkain, bigas, karne, at bayad sa kuryente at tubig. Aling pagkain sa hapag na ito ang hindi galing sa pawis ko? Ang suot mong mamahaling branded na jacket? Ako ang bumili niyan noong nakaraang buwan. Ang down payment ng kotseng ipinagmamalaki ng anak mo. Pera ko ang ginamit. Ngayon, may mukha ka pang sabihin na pinakain at pinatira ninyo ako? Natahimik si Aling Imelda na parang nabilaukan. Nakabuka ang kanyang bibig ngunit walang maibigkas na salita habang naging kulay talong ang kanyang mukha sa hiya at galit. Lalong yumuko si Mark sa kahihiyan. Hindi niya inaasahang ilalantad ko ang lahat ng kwentang ito sa kanyang harapan dahil alam niyang totoo ang bawat salitang binitiwan ko. Biglang bumagsak si Aling Imelda sa sahig, humandusay at pinagpapalo ang kanyang mga hita habang umaatungal. Diyos ko po, anong kasalanan ko para magkaroon ng walang utang na loob na manugang? Matanda na ako. Inubos ko ang buhay ko para sa pamilyang ito. Tapos ganito ang igaganti sa akin. Magpapakamatay na lang ako. Habang umiiyak, pilit niyang iniuuntog ang kanyang ulo sa paa ng sofa, gumagawa ng malalakas na kalabog na parang umaarte sa entablado. Agad na lumapit si Mark para alalayan ang kanyang ina at lumingon sa akin na may galit sa boses. Christina, sumusobra ka na. Kapag inatake sa puso si nanay dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Kinuha ko ang mga papel sa mesa at malamig na sinabi.
Nasa sa inyo kung pipirmahan nyo yan o hindi. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kapag hindi pumirma si Mark, ididiretso ko ito sa Public Attorney's Office at sa korte para maghain ng petisyon ng legal separation at pagsasampa ng kasong kriminal laban sa nanay mo dahil sa paninira ng aking mga dokumento. Makakarating ang subpina sa bahay na ito at malalaman ng buong angkan ninyo ang kababuyan ng nanay mo. Nanginig ang panga ni Mark. Kilala ko siya, napakataas ng kanyang pride at takot na takot siyang mapahiya sa kanyang mga kamag-anak. Nagpatuloy ako. At isa pa, ang handaan para sa 20 bisita ninyo sa Noche Buena ngayong Pasko, kayo na ang mag-isip kung paano nyo lulutuin. Tapos na ang serbisyo ko. Pagkasabi noon, tumalikod ako at naglakad patungo sa kwarto. Mula sa likuran ko, narinig ko ang nakakabinging sigaw ni Aling Imelda. Bumalik ka rito. Huwag kang aalis. Ikaw na walang hiyang babae ka. Sinundan ito ng bulyaw ni Mark. Christina, subukan mong lumabas ng pinto. Tingnan natin. Hindi ako lumingon. Pumasok ako sa kwarto at marahas na isinara ang pinto. Blag! May ibinato silang bagay na tumama sa labas ng pinto. Lumikha ng malakas na kalabog. Kasunod ang tunog ng nabasag na baso at naitumbang upuan. Ang mga sigaw at pagmumura ng mag-ina ay naghalo sa labas. Parang sumabog na palayok. Sumandal ako sa likod ng pinto. Dinig na dinig ang bawat ingay sa labas. Mabilis ang kabog ng aking dibdib. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding kapanatagan. Inilak ko ang pinto. Hinila ko ang maleta mula sa ilalim ng kama at sinuring mabuti ang laman nito. Ang mga damit, ang pashmina scarf para kay nanay, ang mga bitamina para kay tatay, at ang isang bank passbook kung saan nakatago ang sarili kong ipon sa loob ng 6 na taon, 150,000. Hindi kalakihan, ngunit sapat na sapat para makapagsimula akong muli. Tumagal ng halos kalahating oras ang kaguluhan sa labas hanggang sa mapagod si Aling Imelda sa pag-iyak at manawa si Mark sa pagsigaw. Narinig ko ang marahang katok ni Mark sa pinto, paos at nagmamakaawa ang kanyang boses. Christina, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag ka namang mag-eskandalo, kapaskuhang kapaskuhan, pagtatawanan tayo ng mga kamag-anak. Hindi ko siya pinansin. Kumatok uli siya. Christina, alam kong nasaktan ka. Pero matanda na si nanay. Pagpasensyahan mo na. Ganito na lang. Pagkatapos ng bagong taon, sasamahan kitang umuwi sa Pangasinan. Ako mismo ang hihingi ng tawad kina nanay at tatay. Maayos ba yon? Napangisi ako ng mapait sa loob ng kwarto. Pagkatapos ng bagong taon, pagkatapos kong iluto ang handa ng 20 tao, saka mo ako papayagang umuwi? Mark, sa tingin mo ba kasing tanga pa rin ako ng dati? Christina, magsalita ka naman. Kapag hindi ka nagsalita, ituturing kong pumayag ka na. Muling tumaas ang boses niya, bakas ang pagkainip. Buksan mo na ang pinto. Mag-aalas 8 na, hindi ka pa nagluluto ng hapunan. Kumain muna tayo bago mag-usap. Hindi pa rin ako kumibo. Hinila ko ang kumot at itinakip sa aking ulo. Unti-unting lumabo ang ingay sa labas. Hindi naging mahimbing ang tulog ko ng gabing iyon, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nawala ang bigat sa aking dibdib na dating sumasakal sa akin. Dahil alam ko, malapit nang magbukang liwayway. Kinabukasan, alas 5:30 ng madaling araw, nagising ako. Kahit walang alarm clock, gising na ang aking katawan dahil sa 6 na taong nakasanayan. Madilim pa sa labas. Tahimik akong nagbihis. Nakaayos na ang aking maleta. Kalahating puno ng damit, ilang mahahalagang personal na gamit, at ang 2 kopya ng kasulatan ng paghihiwalay sa aking handbag. Tumayo ako sa harap ng salamin at tinitigan ang aking sarili. Isang babaeng nasa unang bahagi ng kanyang edad 30, may kaunting kulubot sa gilid ng mga mata, maputlang labi, at maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ito ang naging anyo ko matapos ubusin ng pamilya Mendoza sa loob ng 6 na taon. Huminga ako ng malalim, binuhat ang maleta, at binuksan ang pinto ng kwarto. Napakagulo ng sala, nakataob ang center table, basag ang mga tasa sa sahig, nakakalat ang mga unan ng sofa, at nagkalat ang mga balat ng butong pakwan sa buong sahig. Ang isang tsinelas ng biyenan ko ay nasa ilalim ng TV rack, at ang isa ay nasa may pinto. Ang jacket ni Mark ay nakalukot sa sofa, at punong-puno ng upos ng sigarilyo ang ashtray. Napangiti ako ng malamig.
ang ganitong mga kalat noon, ako ang agad na naglilinis at nagpupunas. Ngayon, bahala na kayo sa buhay ninyo. Maingat kong iniwasan ang mga basag na bubog habang hinihila ang maleta patungo sa main door. Nang marating ko ang bukana, bumukas ang pinto ng kabilang kwarto. Lumabas si Mark, gulo-gulo ang buhok na parang pugad ng ibon, at namumula ang mga mata, halatang hindi nakatulog magdamag. Napatitig siya sa akin, at nanlaki ang mga mata nang makita ang aking maleta. Saan ka pupunta? Paos at natatarantang tanong niya. Hindi ako lumingon. Pupunta sa lugar kung saan ako nararapat. Christina, hindi ka pa ba tapos mag-inarte? Bigla siyang sumugod para agawin ang maleta ko. Buong lakas kong hinila ito pabalik, dahilan para mawalan siya ng balanse at tumama sa hamba ng pinto. Sa ingay, nagising din si Aling Imelda. Lumabas siyang nakapantulog pa, nakapaa ang isang paa, at matinis na sumigaw. Subukan mong lumabas ng bahay na ito. Kapag lumabas ka, huwag ka nang babalik kahit kailan. Binuksan ko ang pinto, huminto sandali, at lumingon sa kanilang dalawa. Si Mark ay nakahawak sa hamba ng pinto. Nanginginig ang dibdib sa galit at puyat. Si Aling Imelda ay nakatayo sa likuran niya. Nanginginig ang daliri sa pagturo sa akin, nakanganga ngunit tila naubusan na ng sasabihin. Marahil ay hindi nila akalaing magagawa ko ito. Sa loob ng 6 na taon, sanay silang nakikita akong sunod-sunuran, tahimik, at madaling yapak-yapakan. Ngayong nagpakita ako ng tigas, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Ngumiti ako sa kanila at marahang sinabi, "Nais ko kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Ipaghanda ninyo ng masarap ang 20 ninyong bisita." Pagkasabi noon, hinila ko ang aking maleta patungo sa elevator. Mula sa likuran ko, narinig ko ang naghihisteryang sigaw ni Aling Imelda. "Christina, malasing ka sana sa buhay mo. Bumalik ka rito." Kasabay ng sigaw ni Mark. "Christina, Christina, makinig ka muna sa akin." Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ako, pinindot ang ground floor, at dahan-dahang sumara ang pinto, tuluyang nagbura sa kanilang mga boses at sumpa. Nang sumara ang pinto, nagpakawala ako ng isang napakalalim na hininga. Nanginginig ang aking mga kamay at dibdib, ngunit ang pakiramdam ng paglaya mula sa isang malalim na balon ng dusa ay totoo at napakasarap. Pagbaba sa basement, naisip kong hindi ako marunong magmaneho ng kotse ni Mark, kaya hinila ko ang aking maleta palabas ng gate ng subdivision. Pumara ako ng taxi sa gilid ng kalsada. Malamig ang hangin ng madaling araw. Nakasindi pa ang mga poste ng ilaw, at halos walang tao sa lansangan. Sinabi ko sa driver na dalhin ako sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. 8:30 pa nagbubukas ang mga pampublikong tanggapan para sa mga clearance at affidavit, kaya naghintay ako sa labas ng halos 2 oras. Giniginaw ako sa simoy ng hangin, ngunit ang bawat minutong paghihintay ay parang hakbang patungo sa panibagong buhay. Nang magbukas ang istasyon, pumasok ako at ipinaliwanag ang aking sitwasyon sa pulis. Isang babaeng opisyal ang humarap sa akin. Matapos marinig ang aking salaysay tungkol sa pagsira ng aking biyenan sa aking mga ID at dokumento, bakas sa mukha niya ang matinding awa at inis. "Sinira at ibinuhos sa inidoro ng biyenan mo ang mga ID mo para lang pigilan kang umalis? Napakawalang hiya naman yan. Magsasampa ka ba ng formal na reklamo o blotter?" Umiling ako ng bahagya. Gusto ko po munang magpagawa ng police blotter at certificate of loss, temporary identity certification, para makapagtransaksyon ako sa bangko at makakuha ng temporary ID. Napabuntong hininga ang babaeng pulis at mabilis na ipinroseso ang aking dokumento. Hawak ang opisyal na sertipikasyon, gumaan ang aking pakiramdam. Mula roon, pumunta ako sa tanggapan ng Public Attorney's Office, PAO, at Family Court Registrar para magtanong tungkol sa legal separation at annulment procedures. Isinulat ko ang bawat hakbang at kinakailangang proseso. Pagsapit ng tanghali, sumikat na ang mainit na araw. Pumasok ako sa isang simpleng karinderya sa kanto at umorder ng mainit na beef nilaga at kanin. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, naramdaman kong muling bumalik ang init at sigla sa aking katawan. Sa loob ng 6 na taon, ni hindi ko man lang naranasang kumain sa labas, nang mag-isa, nang walang takot na pagalitan dahil kailangang makauwi agad para ipagluto sila. Pagkatapos kumain, nag-book ako ng isang malinis at disenteng budget hotel sa lungsod gamit ang aking cellphone. Pagpasok ko sa hotel lobby, ngumiti ang receptionist.
Magandang araw po, ma'am. Ilang araw po kayo maglalagi? Nag-isip ako sandali at sumagot. 5 araw muna. Nasa ika-6 na palapag ang kwarto. Hindi kalakihan ngunit napakalinis mapuputing sapin sa kama, malawak na bintana kung saan pumapasok ang sikat ng araw, at isang maliit na TV. Inihagis ko ang aking katawan sa malambot na kama at matagal na tumitig sa kisame. Sa kwartong ito, walang hilik ni Mark. Walang pambubulyaw ng biyenan ko sa umaga. Walang tambak na mamantikang kaldero at kawali na naghihintay sa akin. Napakatahimik, na halos hindi ako masanay. Ngunit napakasarap sa pakiramdam. Kinuha ko ang aking cellphone, binuksan ang messenger, at nag-type ng mensahe para kay nanay. Ilang beses kong binura, hanggang sa nag-iwan ako ng maikling mensahe. Nay, uuwi ako diyan sa atin ngayong Pasko. Wala pang 1 minuto, sunod-sunod na voice message ang ipinadala ni nanay. Pinindot ko at narinig ko ang nanginginig at masayang-masaya niyang boses. Totoo ba yan, Christina? Diyos ko, salamat. Narinig ng tatay mo. Tuwang-tuwa siya. Anong gusto mong lutuin ko pagdating mo? Ipagluluto kita ng paborito mong sinigang na baboy at empanada. Kailan ang dating mo? Nakabili ka na ba ng tiket sa bus? Mag-iingat ka sa biyahe, anak, ha? Nang marinig ko ang boses ni nanay, nangati ang aking ilong at bumuhos ang luha sa aking mga mata. Pinilit kong pigilin ang aking paghikbi at nag-type. Hindi pa po sigurado ang eksaktong araw, pero kapag nakasakay na ako, sasabihin ko agad. Nay, mag-ingat kayo ni tatay. Huwag po kayong magpapakapagod. Nagpadala uli ng voice message si nanay. Hindi kami napapagod, anak. Masaya lang kami na makakasama ka namin. Sabi ng tatay mo sasalubungin ka raw niya sa terminal ng bus sa bayan. Pero pinagalitan ko dahil masakit ang tuhod niya. Nagpupumilit pa rin. Nagpadala ako ng smiling emoji at ibinaba ang cellphone sa kama. Sa wakas, hindi ko na kinailangang magpigil. Malaya akong umiyak ng buong puso sa loob ng tahimik na silid ng hotel. Matapos umiyak, nagpadala ako ng isang text message kay Mark. 3 araw ang ibinibigay ko sa'yo para pirmahan ang kasulatan ng legal separation. Kapag hindi mo pinirmahan, sa korte at sa pulisya tayo magkikita. Pagka-send noon, pinatay ko agad ang cellphone. Ibinaba ang kurtina at nagtalukbong ng kumot. Nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa gumabi. Naging mas mapayapa ang sumunod na 2 araw kaysa sa inaasahan ko. Sa araw, nagtungo ako sa bangko dala ang aking certificate of loss at police blotter para magpagawa ng bagong ATM card. Sa gabi naman, naglalakad-lakad ako sa paligid ng hotel at kumakain ng anumang magustuhan ko. Walang nagmamadali sa akin na umuwi. Walang nag-uutos kung anong dapat kong gawin. Asul ang langit, presko ang hangin, at ang lasa ng kalayaan ay napakatamis. Huminto pa ako ng matagal sa tapat ng isang nagtitinda ng sorbetes at street food para panoorin ang mga tao isang simpleng bagay na hindi ko man lang nagawa noong kasal pa ako kay Mark. Siyempre, hindi na nahimik si Mark. Nang buksan ko ang aking cellphone, bumaha ang mga tawag at text messages na tila rumaragas ang alon. Noong una, puro pananakot at kayabangan ang mga text niya. Christina, huwag kang magsisisi. Alam mo bang napakagulo ng bahay ngayon? Nagkasakit si nanay dahil sa pambabastos mo. Masaya ka na ba? May lalaki ka na ba sa labas kaya naghahanap ka ng dahilan para makipaghiwalay? Napapailing na lamang ako habang binabasa ang mga iyon. Ni isa ay hindi ko sinagot at agad kong binababa ang bawat tawag niya. Kalaunan, nang mapansing hindi ako natitinag, lumambot ang kanyang tono sa mga sumunod na text. Christina, mag-usap naman tayo ng maayos. Hindi kailangang umabot sa ganito. Sige na. Anong mga kondisyon ang gusto mo? Papayag ako. Bumalik ka lang muna rito sa bahay para maidaos natin itong Noche Buena kasama ang mga kamag-anak. Pagkatapos ng bagong taon, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa Pangasinan. Kahit gaano katagal ka roon, papayagan kita. Pwede na ba yon? Napangisi ako sa aking sarili. Sa huli, Noche Buena pa rin pala ang iniisip niya. Ang kondisyon para makauwi ako sa aking mga magulang ay kailangan ko munang maging alipin at magpakain ng 20 kamag-anak nila. Mark, hanggang ngayon ba naman, nananaginip ka pa rin ng gising? Nang hindi ko sagutin ang kanyang mga text, panay ang tawag niya. Minsan, habang nasa lobby ako ng hotel, nagring ang cellphone ko gamit ang isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito. Narinig ko agad ang natataranta at garalgal na boses ni Mark. Christina, sa wakas sinagot mo rin. Nasaan ka ba? Susunduin kita.
Huwag ka nang magtampo. Umuwi ka na. May sakit si nanay. Nakahiga lang siya sa kama at umiiyak. Nagsisisi na siya sa mga nasabi niya noong isang araw. Pinutol ko agad ang kanyang sasabihin. Pumirma ka na ba sa kasulatan ng paghihiwalay? Natahimik siya ng 2 segundo sa kabilang linya bago muling tumaas ang boses. Puro ka na lang hiwalayan. Christina, sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi ako pipirma. Kung matapang ka, pumunta ka sa korte. Tingnan natin kung sinong mas tatagal. Sige, maikli kong sagot at agad kong pinatay ang tawag. Kinabukasan, gumamit siya ng isa pang bagong numero para tumawag. Sa pagkakataong ito, parang batang umiiyak ang kanyang boses. Christina, patawarin mo na ako. Nagkamali talaga ako. Bumalik ka na please. Pangako, hindi na kita paglulutuin. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kung gusto mong umuwi sa Pangasinan, bibilhan kita agad ng tiket sa bus ngayon din. Bumalik ka lang muna. Natawa ako sa telepono. Mark, sa bawat salitang sinasabi mo ngayon, puro, bumalik ka lang ang laman. Pinapabalik mo ba ako dahil nagmamalasakit ka sa akin? O natatakot ka lang na walang magluto para sa 20 bisita ninyo mamayang gabi? Nataranta siya. Siyempre nagmamalasakit ako sa'yo. Malamig akong sumagot. Kung ganoon, sinasabi ko sa'yo ngayon, hinding-hindi ako magluluto ng Noche Buena ninyo. Kung talagang may malasakit ka, pirmahan mo na ang kasulatan ngayon din at maghiwalay tayo ng maayos. Narinig ko ang tunog ng nabasag na bagay sa kabilang linya, kasunod ang pag-atungal ng biyenan ko sa tabi niya. Sabi ko na yo walang kwenta, yang babaeng yan. Ikaw na duwag ka, asawa mo lang hindi mo pa mapasunod. Nagsimulang magsigawan ang mag-ina sa telepono. Ayoko nang makarinig ng karumal-dumal na ingay, kaya pinatay ko ang tawag at agad na ibinlock ang numero. Naging tahimik muli ang paligid. Pagsapit ng 3 araw, habang kumakain ako ng almusal sa coffee shop sa ibaba ng hotel, narinig ko ang pamilyar na boses na sumisigaw sa tapat ng entrance. Christina! Christina Ramos! Lumabas ka riyan! Nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko si Mark at si Aling Imelda na nakatayo sa tapat ng hotel, patingin-tingin sa paligid. May bitbit na termos si Mark, habang si Aling Imelda naman ay nakabalot ng makapal na jacket at matalim ang tingin sa bawat taong lumalabas. Nahanap nila ang hotel na tinutuluyan ko. Ibinaba ko ang aking tinidor at tumayo patungo sa likod na pinto ng coffee shop. Kilalang kilala ko sila. Kapag naabutan nila ako sa harap ng maraming tao, tiyak na maglulupasay na naman si Aling Imelda sa sahig habang aalayan siya ni Mark para palabasin na ako ang masamang manugang. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong iyon. Lumabas ako sa back exit, pumara agad ng taxi at umalis. Habang nasa loob ng taxi, binuksan ko ang aking cellphone. Ibinlock ko ang lahat ng bagong numero ni na Mark at Aling Imelda. Inalis ko rin sila sa aking mga social media accounts. Gayunpaman, inilagay ko lang sa mute ang aming Mendoza Clan group chat sa Messenger. Hindi ako umalis sa group chat dahil alam kong darating ang tamang oras para rito. At tama nga ako. Pagsapit ng hapon ng Disyembre 24 bisperas ng Pasko, nagsimula nang magparamdam ang mga kamag-anak sa clan group chat. Unang nag-chat si Tita Susan. Mark, kumusta na ang paghahanda para sa Noche Buena mamaya? Nagdala kami rito ng sarili naming gawang atsara at pampalasa. Pakisabi kay Christina, pakisamahan ng maraming sotanghon ang kare-kare at menudo. Paborito yan ng Tito Boy mo. Sumunod si Tita Cora. Mark, sabi ng nanay mo lulutuan daw kami ni Christina ng sweet and sour lapu-lapu at roast pork. Pakisabi kay Christina bawas-bawasan ng asukal ha. Mataas ang blood sugar ng Tito Jun ninyo. Nagpadala ng laughing sticker si Tito Boy. Handa para sa 20 katao. Kakayanin ba yan ni Christina mag-isa? Tulungan mo naman si Christina maghiwa, Mark. At kumaring Imelda, wag puro panonood ng TV at pagkain ng butong pakwan ha. Tulong-tulong kayo. Walang anumang sagot si Aling Imelda sa group chat. Makalipas ang halos kalahating oras, nag-reply si Mark. Huwag po kayong mag-alala tita-tito. Walang magiging problema sa handaan mamaya. Siguradong maayos ang lahat. Nang mabasa ko ang mensaheng iyon ni Mark, napatawa ako ng bahagya. Walang problema? Saan nanggagaling ang kapal ng mukha mo, Mark? Tiningnan ko ang sunod-sunod na request ng mga kamag-anak para sa mga putahing gusto nilang ipaluto sa akin. Binuksan ko ang sarili kong Facebook account at nag-post ng isang maikling status. Ang sarap pala ng pakiramdam ng malaya. Kalakip nito ang isang larawan ng maaliwalas na kalangitan
mula sa bintana ng aking silid. Wala pang 5 minuto matapos kong mag-post, nag-ring na naman ang cellphone ko gamit ang isa na namang bagong numero. Sinagot ko ito, at sumabog agad ang galit na boses ni Mark. Christina, anong kalokohan niyang ipinopost mo sa Facebook? Saang hotel ka ba talaga nakatira ngayon? Umuwi ka na agad dito sa bahay. Nagtatanong na sina Tito Boy at Tita Cora. Hindi ko na kayang magpalusot dito. Malamig akong sumagot. Mark, imbes na magwala ka sa akin, ipinapayo ko sa'yo na pag-isipan mo kung paano ninyo pakakainin ang 20 ninyong bisita mamayang gabi. At ipinapaalala ko sa'yo, bukas ang huling araw para pirmahan mo ang kasulatan ng paghihiwalay. Kapag hindi mo pinirmahan, didiretso ako sa public attorney's office at sa korte pagkatapos ng holiday. Isusulat ko sa bawat dokumento kung paano sinira ng nanay mo ang mga legal kong ID at kung paano mo ito pinagtakpan. Natahimik si Mark ng napakatagal bago ko narinig ang tunog ng pagkababa ng telepono. Ibinaba ko ang cellphone at tumingin sa labas ng bintana habang unti-unting lumulubog ang araw. Binuksan ko ang telebisyon sa kwarto. Tamang-tama, may palabas tungkol sa pagluluto. Para sa Kapaskuhan ipinapakita ang isang chef na nagbubuhos ng matingkad at masarap na sweet and sour sauce sa ibabaw ng pritong isda. Inilipat ko ang channel sa balita. Ipinapakita sa telebisyon ang dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao at PITX napakaraming tao at ubos na ang mga tiket pauwi sa mga probinsya. Napatingin ako sa aking cellphone at sinubukang mag-book online ng bus ticket pa Pangasinan. Ubos na lahat. Kahit standing ticket sa mga ordinaryong bus, wala na ring maibigay. Nakahinga ako ng malalim. Kahit hindi ako makauwi ngayong mismong gabi sa aming probinsya, hinding-hindi ako mananatili sa impyernong pamamahay ng mga Mendoza. Mananatili na lamang ako rito sa hotel kaysa maging utusan nila sa kanilang Noche Buena. Kinabukasan, araw ng Pasko, ganap nang sumabog ang Mendoza Clan group chat. Nagsimula ang gulo dahil kay Tita Susan. Mahilig makialam at matabil ang dila ni Tita Susan, kaya nagchat siya. Kumareng Imelda, anong nangyayari diyan sa inyo? Sabi ni Mark walang problema sa handa. Pero bakit balita ko hindi na raw umuuwi si Christina sa bahay ninyo nitong mga nakaraang araw? Sinong nagluto ng Noche Buena kagabi? Hindi sumagot si Aling Imelda. Makalipas ang ilang sandali, sumunod si Tita Cora. Nabalitaan ko rin yan. Sabi ng kumare kong si Tessie na kapitbahay niyo sa kondo, nakita raw niya si Christina noong isang araw na may hila-hilang maleta at mag-isang umalis. Imelda, akala ko ba may bagong putahe si Christina para sa atin? Tanghali na ngayon, sabihin niyo ang totoo, pupunta ba kami dyan o wala tayong kakainin? Nagchat din si Tito Boy. Imelda, magsalita ka naman. Papunta na kaming buong pamilya riyan ngayon, 20 tayong lahat. Huwag mong sabihing magugutom kami pagdating diyan. Napilitang mag-reply si Mark. Huwag po kayong makinig sa chismis ng ibang tao. May inasikaso lang po si Christina sa probinsya nila, pero uuwi rin agad yun para magluto. Huwag kayong mag-alala. Agad na sumagot si Tita Susan. Anong aasikasuhin sa probinsya sa mismong araw ng Pasko? Sinong matinong pamilya ang magpapatawag sa anak nila sa ganitong panahon? Mark, huwag mo kaming gawing tanga. Nang hindi na makatiis si Aling Imelda, nagpadala siya ng isang voice message sa group chat. Pag-play ko, narinig ko ang garalgal, paos, at umiiyak na boses ng aking biyenan. Susan, Cora, huwag kayong makikinig sa chismis sa labas. Yung batang, yun na si Christina, pinagsabihan ko lang ng kaunti, nagtampo na agad at naglayas. Ilang beses nang pinuntahan ni Mark para pakiusapan, pero ayaw talagang bumalik? Sabihin niyo nga sa akin, paano pa tayo magdiriwang ng Pasko ngayon? Bago ko pa maibaba ang aking cellphone, sunod-sunod na ang pasok ng mga mensahe. Nagreply si Tita Susan. Imelda, hindi sa pinangungunahan kita ha, pero napakasipag at napakabait niyang si Christina. Kilala yan ng buong angkan. Bakit mo naman kasi pinagsasalitaan ng masakit? Nabalitaan ko sa mga kapitbahay ninyo. Kinuha mo raw ang mga ID at papeles ng bata at sinira mo sa inidoro. Napakasalbahe namang gawain yan. Biglang natahimik ang group chat. Pagkatapos, sunod-sunod na question mark ang ipinadala ni Tito Boy. Direktang nagtanong si Tita Cora. Sinira ang mga ID at dokumento? Totoo ba yan, Imelda? Nababaliw ka na ba? Tahimik akong nagmamasid sa aking cellphone. Hindi maitatago ang usok, Aling Imelda. Noong ginawa mo iyon,
dapat pinag-isipan mo ang kahihiyang aabutin mo ngayon. Nataranta si Aling Imelda at nagpadala ng sunod-sunod na voice messages, nanginginig at matinis ang boses. Sinong nagkakalat ng kasinungalingang yan? Sinong masamang damo ang naninira sa akin? Tinuring ko si Christina na higit pa sa tunay kong anak. Paano ko magagawang sirain ang mga gamit niya? Mark, ipagtanggol mo ako sa mga tita mo. Malamang ay nakatutok din si Mark sa kanyang telepono. Matagal na lumabas ang typing. Bago siya nagpadala ng maikling mensahe. Hindi po sinasadya ni nanay yon. Nadala lang po siya ng bugso ng damdamin. Ang pag-amin na iyon ni Mark ay tuluyang nagpasabog sa buong angkan. Direktang nagmura si Tita Cora. Anong hindi sinasadya? May paninira ba ng mga legal na dokumento na hindi sinasadya? Tao pa ba kayong mag-ina? Sinira ninyo ang mga ID ng tao tapos aasahan ninyong ipagluluto pa kayo ng Noche Buena? Sinong hindi aalis sa pamamahay ninyo? Imelda, nakabili na kaming buong pamilya ng mga pamasahe at regalo papunta diyan. Tingnan mo kung anong kahihiyan ang ginawa mo. Nag-chat din si Tito Jun. Kahihiyan. Ang dangal ng pamilya Mendoza, kinaladkad ninyong mag-ina sa putik. Si Tito Boy naman. Basta pagdating namin dyan may pagkain. Wala akong pakialam sa drama ninyo. Agad siyang binulyawan ni Tita Susan. Puro ka pagkain. Sila nga mismo walang makain dyan dahil walang marunong magluto. Pagkain pa rin ang iniisip mo. Napakabilis ng palitan ng mensahe sa group chat. Napansin kong hindi na muling nag-chat si Aling Imelda at nanahimik na rin si Mark. Nagsimula nang mag-post ang ilang mas batang pinsan ng mga link ng fast food delivery at mga bukas na restaurant para sa Kapaskuhan. Nang sumapit ang hapon, nag-chat si Tita Susan kay Mark. Mark, ganito na lang. Magdadala na lang kami ng sari-sarili naming lutong ulam pagpunta namin diyan. Magluto na lang kayo ng kanin at kung ano pang kaya ninyong lutuin para hindi magutom ang mga bata. Pero ang totoo niyan, napakapangit ng ginawa ninyo kay Christina. Pag-usapan natin yan pagdating namin. Parang pampalubag-loob ang mensahe, ngunit ang totoo'y wala nang natirang mukha at dangal ang mag-ina. Ni hindi man lang nakasagot si Mark kahit isang salita. Nang mag-aagaw dilim na, nag-type ako ng aking formal na pahayag sa group chat, ang pinakahihintay kong pagkakataon. Magandang araw po sa lahat ng mga tito, tita, at mga pinsan. Ako po si Christina. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa inyong lahat kung hindi ko kayo maipagluluto ng handa ngayong Pasko. Marahil, ay alam na ninyo ang dahilan. Sa loob ng 6 na taon kong pagsasama kay Mark, buong puso, at tapat akong nagsilbi sa pamilyang ito nang walang anumang pag-iimbot. Ngunit hindi ko kailanman inasahan na darating ang araw na gigupitin at ibubuhos ni Ganang Imelda Mendoza sa inidoro ang lahat ng aking mga legal na ID at dokumento, habang si Mark naman ay alam ang lahat ngunit piniling magsinungaling at pagtakpan ito. Sa ganitong uri ng pamamahay, hindi ko na kayang manatili pa. Formal na akong humingi ng legal separation kay Mark. Ang tungkol po sa inyong handaan, mangyaring makipag-ugnayan na lamang po kayo kina Aling Imelda at Mark. Maraming salamat po at patawad. Pagka-send ko ng mensaheng iyon, inilagay ko agad sa Do Not Disturb ang aking telepono at inilapag sa ibabaw ng side table. Hindi ko na kailangang tingnan pa ang mga reaksyon. Alam kong gumuho na ng tuluyan ang mundo ni na Aling Imelda at Mark sa harap ng buong angkan. Mula sa sandaling ito, wala na akong anumang pananagutan sa pamilya Mendoza. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang landline phone sa loob ng hotel room ko. Nagulat ako. Pag-angat ko ng telepono, narinig ko ang boses ng receptionist. Ma'am Christina, pasensya na po sa abala. May 2 bisita po sa lobby na nagpapakilalang pamilya ninyo. Medyo nagwawala po at umiiyak sa sahig yung matandang babae. Ano po ang nais ninyong gawin? Nahulaan ko agad na sina Mark at Aling Imelda iyon. Pumunta pa talaga sila rito para mag-eskandalo sa lobby. Sinabi ko sa receptionist. Pakisabi po sa kanila na wala ako riyan. At kapag nagpatuloy po sila sa pagwawala at pangaabala sa ibang mga bisita, mangyaring tumawag na po kayo ng mga pulis. Sumagot ang receptionist at ibinaba ang linya. Lumapit ako sa bintana, bahagyang hinawi ang kortina, at tumingin sa ibaba. Sa may bungad ng hotel, nakatayo si Mark sa hagdanan habang may kausap sa telepono, samantalang si Aling Imelda naman ay nakaupo sa sementadong sahig habang nagpupunas ng luha. Pinagtitinginan sila ng mga dumadaang tao sa kalsada. Isinara ko ang kortina nang walang anumang emosyon sa aking puso. Sa loob ng 6 na taon,
Mas marami pa ang luhang ibinuhos ko sa loob ng madilim na kusina ng kanilang bahay. Noong mga panahong iyon, sino ang nakakita sa akin? Sino ang naawa sa akin? Nang gabing iyon, ginamit ni Mark ang telepono sa lobby para tawagan ang kwarto ko. Pag-angat ko, narinig ko ang umiiyak at halos magmakaawang boses ni Mark. Christina, nakikiusap ako sa'yo. Bumaba ka naman kahit sandali. Nagsisisi na si nanay. Lumuluhod na siya ngayon dito sa may tapat ng pinto ng hotel para sa'yo. Maawa ka naman sa amin. Bumalik ka lang at ipagluto mo kami kahit ngayong araw lang. Kahit isang handaan lang, Christina. Pagkatapos nito, kung gusto mong maghiwalay tayo, pipirmahan ko lahat ng gusto mo. Basta iligtas mo lang kami sa kahihiyan ngayong araw. Hawak ko ang telepono at malamig na sinabi, Mark, pirmahan mo ang kasulatan ng legal separation at iwan mo sa front desk bukas ng umaga. Kapag nakuha ko ang dokumento, tapos na ang lahat sa atin. Tungkol sa handaan ninyo, sarili ninyong problema yan. Narinig ko ang pamilyar na pag-atungal ni Aling Imelda sa kabilang linya. Christina, lumuluhod na ako sa'yo. Bumalik ka na rito. Darating na ang 20 kamag-anak natin. Paano na kami kung wala ka? Ibinaba ko ang telepono. Paano na kayo kung wala ako? Bakit hindi ninyo pinag-isipan yan noong sinisira ninyo ang mga dokumento ko? Humiga ako sa kama at nag-text kay nanay. Nay, may kaunting inaasikaso lang po ako rito. Baka maantala ng ilang araw ang pag-uwi ko. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis na nag-reply si nanay. Ayos lang anak. Kahit kailan ka makauwi, maghihintay kami ng tatay mo rito. Mag-iingat ka palagi sa biyahe. Kinabukasan, araw ng huling taning na ibinigay ko kay Mark. Pagsapit ng umaga, iniwan nga ni Mark ang isang envelope sa front desk ng hotel. Subalit nang buksan ko ito, hindi pirmadong kasulatan ang laman kundi isang sulat kamay na mensahe gamit ang itim na ballpen. Christina, hindi ako pumapayag sa hiwalayan. Kahit anong danyos o pera ang hingin mo, ibibigay ko. Basta umuwi ka na muna para magkasama tayo sa Pasko. Mark, tiningnan ko lamang ito nang may malamig na ngiti. Nilukot ang papel at itinapon sa basurahan. Mark, hanggang ngayon ba naman, iniisip mo pa ring nag-iinarte lang ako? Akala mo ba kapag nilambing mo ako ng kaunti ay kusa na akong babalik para maging alipin ninyo? Inayos ko ang aking mga gamit, dinala ang police blotter, temporary ID certification, at ang mga orihinal na kopya ng settlement agreement at lumabas ng hotel. May 2 bagay akong kailangang gawin ngayong araw. Una, pumunta sa apartment ng mga Mendoza upang iwan ang formal na kasulatan sa lugar na siguradong makikita nila. At ikalawa, pumunta sa bus terminal para sumubok uling kumuha ng tiket pauwi sa Pangasinan. Sumakay ako ng taxi patungo sa kondominium ng mga Mendoza 20 minutong biyahe. Sa daan, makikita ang mga nakasabit na parol at makukulay na palamuting pamasko. Dumaan kami sa isang palengke na punong-puno ng mga taong namimili ng karne, gulay at prutas. Dati, kasama ako sa mga taong iyon na nakikipagsiksikan para ipaghanda ang pamilya Mendoza. Ngayon, hindi na. Nang marating ko ang gusali, tanghali na. Hinihila ko ang aking maleta papasok sa lobby. Nakita ako ng isang kapitbahay na naglalakad ng aso. Napatitig siya sa akin at narinig kong nagbulong-bulong sa kasama. Hindi ba? Yan yung manugang ni na Imelda? Ang balita naglayas daw. Hindi ko sila pinansin at dumiretso ako sa elevator paakyat sa 11 palapag. Paglabas ko ng elevator, bahagyang nakabukas ang pinto ng apartment. Mula sa loob, umaalingaw-ngaw ang matitinding sigawan, iyakan, at kalabog ng mga gamit. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Punong-puno ng tao ang sala, mas maagang dumating ang mga kamag-anak kaysa sa inaasahan ko. Nakasimangot si Tito Boy sa sofa habang nakahalukip-kip. Nakatayo si Tita Susan sa tapat ng TV rack habang tinitingnan ang kanyang cellphone at nanenermon. Anong oras na ba? Ni isang platong pampagana o malamig na pampalamig wala man lang sa mesa. Imelda, balak niyo ba talaga kaming gutumin dito? Nasa bungad ng kusina si Tita Cora at sumisigaw. Napakabato pa ng isdang ito. Nagyayelo pa. Paano lulutuin ito ngayon? Nasa balkonahe si Tito Jun, humihit-hit ng sigarilyo at nagkakalat ng abo sa sahig. Nakaupo si Aling Imelda sa dining chair. Gulo-gulo ang buhok, namamaga ang mga mata na parang bayabas, at paulit-ulit na bumubulong. Napakasama ng ugali ng Christina na yon. Napakatigas ng puso. Samantala,
Si Mark ay nasa loob ng maruming kusina, natataranta at hindi alam ang uunahin, hanggang sa mahulog ang sandok sa sahig na lumikha ng malakas na kalabog, clang! Itinulak ko ng tuluyan ang pinto at pumasok ako ng buong tindig sa loob ng sala. Biglang natahimik ang buong kabahayan. Lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon sa akin. Si Tita Susan ang unang nakabawi ng boses, pilit na ngumiti. Christina, salamat sa Diyos at nandito ka na. Pinag-uusapan ka nga namin eh. Hindi pa natatapos ang sinasabi niya nang mapansin niya ang maletang hawak ko. Naumid ang kanyang dila. Nakita rin ako ni Aling Imelda. Sa takot at galit, bigla siyang tumayo at akmang susugod sa akin. Subalit bago pa siya makalapit, ay agad siyang hinawakan sa braso ni Tito Boy. Huwag ka nang gumawa ng eksena, Imelda. Nandito na yung tao. Kausapin mo ng maayos. Napilitang huminto si Aling Imelda. Nanginginig ang mga labi at pilit na naglabas ng ngiting mas masagwa pa sa umiiyak. Christina, nagkamali lang si nanay noong isang araw. Huwag mo nang damdamin. Mabuti. At nakauwi ka na. Patakbong lumabas si Mark mula sa kusina. Pawis na pawis ang mukha at basang-basa ang manggas ng polo. Nang makita ako, namula ang kanyang mga mata. Lumapit siya at akmang hahawakan ang aking mga kamay. Christina, bumalik ka. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Magdiwang muna tayo ng Pasko ng maayos. Pagkatapos na natin pag-usapan ng iba, pwede ba? Huminto siya sandali at bumulong nang may pakiusap. Nandito ang lahat ng mga nakatatanda. Bigyan mo naman ako ng kaunting mukha at respeto. Tinitigan ko si Mark. Pagkatapos ay iginala ko ang aking paningin sa buong sala. Nakatitig sa akin ang lahat ng mga kamag-anak, may mga naghihintay, may mga nahihiya, at may mga nanonood lang ng tsismis. Sa kusina, ang malaking lapu-lapu na hiningi ni Tita Susan ay nananatiling matigas at nagyayelo sa ibabaw ng lababo, habang ang kawali sa kalan ay nasusunog na at naglalabas ng maitim at mapait na usok. Binuksan ko ang zipper ng aking maleta. Inilabas ang 2 orihinal na kopya ng kasulatan ng legal separation na napirmahan ko na at buong ingat kong inilapag sa ibabaw ng shoe cabinet sa tabi ng pinto. Mark, ito ang formal na kasulatan ng legal separation. Nilagdaan ko na yan. Hindi kalakasan ang boses ko, ngunit malinaw at buong-buo ang bawat salita. Nasa sayo kung pipirmahan mo o hindi. Kapag hindi mo pinirmahan, maghahain ako ng formal na petisyon sa korte pagkatapos ng holiday. Biglang namutla ang mukha ni Mark. Tumayo si Tito Boy mula sa sofa, madilim ang mukha. Christina, araw ng Pasko ngayon. Kailangan mo ba talagang gawin ito sa harap ng buong pamilya? Humarap ako sa kanya. Tito Boy, nakatatanda po kayo at may pinag-aralan. Kung ang mga ID, ATM, at marriage certificate po ng sarili ninyong anak na babae ay ginupit-gupit ng kanyang biyanan at ibinuhos sa inidoro para lang ikulong siya sa kusina, ano po sa tingin ninyo ang dapat niyang gawin? Napatigil si Tito Boy. Nakabuka ang kanyang bibig ngunit wala siyang naisagot. Nagpatuloy ako. Ako si Christina Ramos. Sa 6 na taon ko sa pamilya Mendoza, wala akong ginawang anumang bagay na ikinahiya o ipinagkasala ko sa inyo. Ngunit ngayong araw, inilalatag ko rito ang aking desisyon. Tapos na ang pagsasama namin ni Mark. Pagkasabi noon, hinawakan ko ang hawakan ng aking maleta at tumalikod patungo sa pinto. Biglang nagbulyaw si Aling Imelda ng buong lakas. Huwag kang aalis. Christina, huwag kang aalis. Kapag umalis ka, anong kakainin ng 20 bisita natin? Sumugod siya para agawin ang maleta ko, ngunit mabilis akong umiwas kaya nawalan siya ng balanse. Sumugod din si Mark at marahas na hinawakan ang aking braso ng napakahigpit. Christina, hindi ka pwedeng umalis. Kapag umalis ka, saan ko pupulutin ang mukha ko? Buong lakas kong tinabig ang kanyang kamay, inilabas ang aking cellphone at itinapat sa kanyang mukha. Kapag hinawakan mo pa ako kahit isang beses, tatawag ako ng 911 ngayon din para pumunta rito ang mga pulis at makita ng buong barangay kung paano pinipilit ng pamilya Mendoza ang kanilang manugang na maging alipin sa kusina. Nanigas ang kamay ni Mark sa hangin. Naging nangingitim ang kanyang mukha sa galit at takot habang mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Napatunganga ang lahat ng mga kamag-anak. May ilang pinsan na naglabas ng cellphone para mag-video. May mga nagbubulungan, habang si Aling Imelda naman ay humandusay sa sahig at nag-iiyak ng parang kinakatay na baboy.
Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon at sinabi, "Maligayang Pasko sa inyong lahat." Hinila ko ang aking maleta at walang pag-aalinlangang lumabas ng pinto ng pamilya Mendoza. Sa likuran ko, naiwan ang nakakarinding iyak ni Aling Imelda, ang bulungan ng mga kamag-anak, at ang tunog ng mga gamit na ibinabato ni Mark sa sahig. Sumara ang pinto ng elevator, at kasabay nito'y tuluyang naglaho ang lahat ng ingay at dumi ng nakaraan. Paglabas ko ng subdivision, sumakay ako ng taxi patungo sa bus terminal sa Cubao. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror at hindi napigilang magtanong, "Ma'am, araw ng Pasko, mag-isa kayong bumibiyahe?" Ngumiti ako ng bahagya. "Opo, uuwi na po ako sa amin." Pagdating ko sa terminal, nagulat ako sa dami ng tao. Punong-puno ang buong paligid mula sa loob ng waiting area hanggang sa bangketa sa labas, halos walang madaanan. Pula ang lahat ng karatula sa ticketing booth. "No trips available. Fully booked." Tumayo ako sa harap ng ticketing counter ng halos kalahating oras habang sinusuri ang bawat biyahe pa Pangasinan at Karatig lalawigan. Walang bakante. Kahit mga van o ordinaryong bus, wala na ring masakyang maayos. Mukhang hindi na talaga ako makakaalis ngayong gabi. Hinihila ko ang aking maleta at humanap ng isang bakanteng sulok sa labas ng terminal para maupo. Napakalamig ng simoy ng hangin. Sa di kalayuan, may isang magkasintahang kumakain ng mainit na inihaw na kamote at bibingka. Ang amoy nito ay nagpaalala sa akin na mula kaninang umaga ay wala pa pala akong kinakain kundi isang tasa ng kape. Bumili ako ng isang mainit na kamote. Habang binabalatan ko ito at sumusubo, biglang tumunog ang aking cellphone. Si Nanay ang tumatawag. Tinitigan ko ang screen, nag-atubili sandali, at sinagot ang tawag. Narinig ko agad ang mainit at malakas na boses ni Nanay. "Anak, nasaan ka na? Nakasakay ka na ba sa bus? Nakaluto na ako ng paborito mong sinigang. At nakapagbalot na ako ng empanada, hinihintay ka na lang namin." Nang marinig ko ang boses ni Nanay, nanginig ang aking labi. Hindi ko na napigilan ang luhang kanina ko pa pinipigil. Kusa itong pumatak sa aking pisngi. Nakatitig ako sa malawak na terminal habang hawak ang kalahating piraso ng kamote, at ang boses ni Nanay sa kabilang linya ay parang yakap na kay tagal kong hindi naramdaman. "Hello? Christina? Naririnig mo ba si Nanay? Mahina ba ang signal dyan?" Lalo pang itinaas ni Nanay ang kanyang boses. Ibinuka ko ang aking bibig para sumagot, ngunit tila may nakabara sa aking lalamunan. Walang tunog na lumabas, kundi impit na hikbi. Bumabagsak ang mga luha sa aking jacket, lumilikha ng basang mantsa. Sa paligid ko, patuloy ang pagdaan ng mga taong may bitbit na mga regalo at kahon. Isang bata ang tumatakbo habang may hawak na umiilaw na laruan. Walang sinuman sa gitna ng mataong terminal ang pumapansin sa isang babaeng tahimik na umiiyak sa sulok. "Christina? Christina? Magsalita ka naman, anak. Huwag mong takutin si Nanay." Naging natataranta at may halong takot ang boses ni Nanay. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mukha gamit ang manggas ng aking jacket, at paos na sumagot, "Nay, naririnig ko po kayo." Natahimik sandali si Nanay sa kabilang linya, bago naging seryoso at malalim ang kanyang tono. "Umiiyak ka ba, anak? Anong nangyari?" Gusto ko sanang sabihin tulad ng dati na, "Wala po, Nay, ayos lang ako." At saka tatawa para ibahin ang usapan tulad ng libu-libong beses na ginawa ko sa loob ng 6 na taon. Subalit sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Nay, sasabihin ko na po ang totoo sa inyo. Makikipaghiwalay na po ako kay Mark." Natahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang boses ni Tatay sa tabi na nagtatanong kung anong nangyari, kasunod ang mga yabag ng paa ni Nanay na lumalayo patungo sa kabilang kwarto at ang tunog ng pagsasara ng pinto. "Sabihin mo kay Nanay, Christina, anong ginawa nila sa'yo?" Napakakalmado ng tono ni Nanay, ngunit alam kong sa ilalim ng katahimikang iyon ay ang matinding unos sa kanyang puso. Sumandal ako sa pader ng terminal at dahan-dahan kong isinalaysay ang lahat ng nangyari sa loob ng 6 na taon. Mula sa paggising ko ng alas 5 ng madaling araw para magsilbi, hanggang sa walang katapusang pamimintas ni Aling Imelda. Mula sa kawalang pakialam ni Mark, hanggang sa hindi nila pagpayag na makauwi ako sa probinsya tuwing Pasko. Mula sa narinig kong pag-uusap nila sa likod ng pinto, hanggang sa pagsira at pagbuhos nila ng aking mga ID at dokumento sa inidoro.
Mula sa paglapag ko ng settlement papers sa mesa, hanggang sa tuluyan kong pag-alis sa harap ng 20 kamag-anak nila kaninang tanghali. Matagal akong nagkwento. Hindi ako pinutol ni nanay, paminsan-minsan lamang siyang nagpapakawala ng marahang buntong hininga. Nang matapos ako sa huling pangungusap, sinabi ko, "Nay, patawad po. 6 na taon ko pong inilihim sa inyo ang lahat." Narinig ko ang malalim na pagsinghap ni nanay sa kabilang linya, kasunod ang nanginginig at umiiyak niyang boses. "Gaga kang bata ka. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Bakit hindi mo sinabi agad kay nanay? Bakit mo sinarili ang ganyang kalaking pasakit at pang-aapi ng napakatagal?" Nanginginig ang boses ni nanay sa pinaghalong awa, lungkot at matinding galit. Ang Mark na, yan na walang utang na loob. Pati ang nanay niyang mapangmata. Noong una, napakatamis ng mga dila nila noong humihingi ng basbas para pakasalan ka, tapos ganito lang ang gagawin nila sa'yo? Sinira ang mga papeles mo? Mga hayop sila. Mas masahol pa sila sa mga hayop. Narinig ko si tatay sa kabilang linya na nagmamadaling nagtatanong, "Anong nangyari?" Kausapin ko ang anak ko. Tinakpan ni nanay ang mouthpiece at binulyawan si tatay. "Tumahimik ka muna riyan, kakausapin ko pa ang anak natin." Pagkatapos ay muling naging napakalambing ng boses niya sa akin. "Christina, nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba riyan?" Pinunasan ko ang aking mga luha. "Nasa terminal po ako ng bus sa Cubao. Gusto ko sanang umuwi ngayon pero wala na pong tiket. May binayaran po akong hotel, doon po muna ako tutuloy ngayong gabi." "Huwag po kayong mag-alala." "Anong hotel?" Nataranta si nanay. "May pera ka pa ba riyan? Mahal ang mga hotel sa Maynila, lalo na ngayong Pasko. Humanap ka ng maayos at ligtas na lugar. Huwag kang titira sa kung saan-saang mumurahing motel. Magpapadala ako ng pera sa GCash mo. Ngayon din." "Nay, wag na po. May pera pa po ako." "Anong may pera ka pa?" Tumaas muli ang boses ni nanay. "Lahat ng kinikita mo sa trabaho, ibinuhos mo sa pamilyang yan. Magkano na lang ang natira sa'yo? Makinig ka sa nanay mo. Mag-send ka ng location mo. Mag-check-in ka sa maayos at ligtas na hotel." Huminto siya sandali at naging malumanay ang boses. "Huwag kang matakot, anak. Nandito pa kaming mga magulang mo. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Huwag kang matatakot." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, muling bumuhos ang aking mga luha. Sa loob ng 6 na taon sa pamilya Mendoza, kahit gaano ako nasaktan at napagod, walang sino man ang nagsabi sa akin ng, "Huwag kang matakot." Ang simpleng salitang iyon mula sa aking ina ay tuluyang nagwasak sa lahat ng pader ng lungkot na pilit kong itinago. Umiiyak akong sumagot, "Opo, Nay." Nagbilin pa si nanay ng ilang beses bago ibinaba ang linya. Wala pang 2 minuto, tumunog ang aking cellphone. Nagpadala si nanay ng 25,000 sa aking GCash. Nakatitig ako sa numerong iyon, may halong lungkot at labis na init sa puso. Tinanggap ko ang padala, nag-send ng aking lokasyon, at nag-reply, "Nay, salamat po ng marami. Maayos po ako rito. Wag na po kayong mag-alala." Nagpadala uli si nanay ng mahabang voice message. "Christina, tandaan mo ito. Hindi kahihiyan ang makipaghiwalay sa lalaking walang kwenta. Tama ang ginawa mo? Pagkatapos mong mag-ayos dyan, umuwi ka agad dito sa bahay natin. Araw-araw kitang ipagluluto ng masasarap na pagkain. Sabi ng tatay mo, kapag nagpunta rito si Mark para magwala, hahambalusin niya ng 2x2 palabas ng bakuran natin." Hindi ko napigilang matawa habang lumuluha. Tiningnan ako ng matandang nagtitinda ng kamote sa tabi. Napabuntong hininga siya, kumuha ng isa pang mainit na kamote mula sa ihawan at iniabot sa akin. "Ineng, araw ng Pasko, huwag ka nang umiyak. Libre ko na sa'yo itong kamote. Napakatamis niyan." Tinanggap ko ang kamote, nagpasalamat ako at kumagat. Napakatamis nga. Pagbalik ko sa hotel, gumagabi na. Madilim na ang kalangitan sa labas, at nagsisimula ng magpaputok ng mga fireworks sa iba't ibang sulok ng lungsod. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto at naupo sa tabi ng bintana. Noong bata pa ako, gustong-gusto kong manood ng mga paputok tuwing Pasko at Bagong Taon. Subalit simula noong ikasal ako, tuwing sasapit ang mga sandaling ito ay nakakulong ako sa kusina at naghuhugas ng pinggan. Kapag natapos ako, matagal nang tapos ang mga pailaw. Tumunog ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ngunit sa tono ay alam kong si Mark ito. "Christina, patawarin mo ako sa nangyari kanina. Alam kong nasaktan ka." Nagsisisi na rin si nanay. "Bumalik ka na rito.
Hihingi kaming buong pamilya ng tawad sa'yo. Naghihintay pa rin ang mahigit 20 kamag-anak natin, nakikiusap ako sa'yo. Pag-usapan natin ang hiwalayan pagkatapos ng bagong taon. Kahit alang-alang na lang sa mga magulang ko, bumalik ka kahit sandali. Hindi ako sumagot. Makalipas ang ilang minuto, nag-text uli siya. Sige na, panalo ka na. Pinirmahan ko na ang kasulatan ng legal separation. Pero mangako ka, pagkatapos ng bagong taon, saka natin ito ipapasa sa abogado. At tungkol sa danyos, ibibigay ko ang kaya ko. Mark, nang mabasa ko ang text na ito, hindi ako nakaramdam ng labis na pananabik. Alam kong kahit pumirma siya, maaari pa rin siyang umatras. Subalit may hawak na akong ebidensya. Pagkatapos ng holiday, agad kong ipapasa ito sa korte at sa abogado. Nag-reply ako ng maikli. I-picture mo ang pinirmahan mong kasulatan at isend mo rito. Makalipas ang 15 minuto, nagpadala nga si Mark ng litrato. Sa huling pahina ng kasunduan sa paghahati at paghihiwalay, naroon ang kanyang pirma at thumb mark. Inilapit ko ang larawan pirma nga niya, kapareho ng pirma niya sa aming marriage certificate noon. Agad kong inisave ang larawan at kumuha ng screenshot bilang ebidensya. Pagkatapos noon, nag-text uli si Mark. Masaya ka na ba, Christina? Pumirma na ako. Pero yung handa para mamayang gabi. Hindi ko na tinapos basahin ang text. Agad kong binura ang mensahe at ibinlock ang numero. Tumayo ako sa tapat ng bintana at pinanood ang mga fireworks sa malayo. Bigla kong naisipang uminom ng kaunti. Bumaba ako sa convenience store sa ibaba ng hotel, bumili ng isang lata ng beer, bumalik sa silid at dahan-dahan itong ininuman. Medyo mapait ang lasa, ngunit sa kaibuturan ng aking puso ay may sumibol na kakaibang tamis. 6 na taon. Sa wakas, malaya na ako. Pagsapit ng Disyembre 26, sarado pa rin ang karamihan sa mga tindahan at opisina. Maaga akong gumising upang pumunta sa sangay ng bangko para kunin ang aking bagong ATM card. Dahil dala ko ang aking police blotter at certificate of loss, mabilis na naiproseso ng teller ang aking bagong card. Nang mahawakan ko ang bagong ATM card, nakahinga ako ng maluwag. Nagbago ang card number, ngunit naroon pa rin ang aking ipon. Kasama ang perang ipinadala ni nanay at ang sarili kong naipon, mayroon na akong mahigit 975,000, sapat na sapat para sa aking panimula. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang aking cellphone at nakita kong nagkakagulo pa rin sa Mendoza Clan Group Chat. Ganap na naging disaster ang Noche Buena ng pamilya Mendoza noong bisperas ng Pasko. Isang nakababatang pinsan ang nagpost ng mga litrato sa group chat, tambak ang maruruming kaldero at kawali sa lababo. Sunog at maitim ang kalan. Ang lapu-lapo ay nadurog at nasunog habang piniprito at ang mesa ay puno ng mga karton ng take-out fast food at mga lutong ulam na dala ng mga kamag-anak. Nagpadala si Tita Susan ng isang mahabang voice message, may halong galit at tawa. Sa mahigit 50 taon kong nabubuhay sa mundong ito, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kapalpakan sa Noche Buena. Si Imelda nakaupo lang sa mesa at umiiyak. Si Mark nagwawala sa kusina at nagbabasag ng plato. Samantalang ang lolo ninyo nagalit at umuwi ng hindi man lang kumain. Hindi ito handaan, isa itong malaking palabas sa komedya. Sumunod si Tita Cora. Huwag mo nang ipaalala, Susan. Ang asawa ko buong biyahe pauwi nagmumura sa galit. Sinabing napakalaking kahihiyan daw. Sa susunod na taon, hinding-hindi na kami pupunta sa pamamahay ni na Imelda. Nag-chat si Tito Boy. Masarap din naman yung take-out na fried chicken eh. Na agad namang pinagtulungang bulyawan ni na Tita Susan at ng iba pang kababaihan sa group chat. Habang binabasa ko ang mga mensaheng iyon, hindi ko maipaliwanag kung ginhawa ba o awa ang nararamdaman ko. Sa loob ng 5 taon, ako ang nagluto ng bawat handaan nila tuwing Pasko at Bagong Taon. Ngunit walang sino man sa kanila ang nagsabi ng, "Salamat" o "Masarap ang luto mo." Ngayong wala na ako, bahala na silang magtiyaga sa sarili nilang gawa. Habang nagbabasa, biglang tumunog ang aking email. Isang mensahe mula sa HR department ng isang kilalang korporasyon sa syudad kung saan nag-apply ako bilang Administrative Operations Supervisor bago magpasko. Nakasulat sa email. Magandang araw, Bebebe. Christina Ramos. Narebisa po namin ang inyong resume at nakita naming tugma ang inyong karanasan sa posisyong aming binubuksan.
Maaari po ba kayong magpa-interview online bukas ng umaga? 10:00? Mabilis akong nag-reply. Opo, maaari po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Pagkababa ko ng cellphone, mabilis ang tibok ng aking puso. Sa totoo lang, sa loob ng 6 na taon sa pamilya Mendoza, madalas akong umabsent o mag-undertime sa dati kong trabaho para lang magsilbi sa kanila, kaya hindi ako napopromote. Ngayong wala na sila sa buhay ko, ibubuhos ko ang buong lakas ko para sa aking karera. Kinabukasan ng umaga, naglagay ako ng simpleng makeup, inayos ang mesa sa kwarto ng hotel, at inihanda ang aking laptop para sa video call. Ang nag-interview sa akin ay ang operations director ng kumpanya, isang babaeng nasa edad 40 na mukhang matalino at propesyonal. Nagtanong siya tungkol sa supply management, budget planning, meeting coordination, at logistics. Ang mga bagay na ito ay matagal ko nang ginagawa, kaya nasagot ko ang lahat ng buong linaw at tiwala sa sarili. Sa pagtatapos ng interview, sinabi ng direktor, "Napakaganda ng iyong mga sagot at malawak ang iyong karanasan. Lubos kaming nasiyahan. Gayunpaman, nais ko lang ipaalam na ang posisyong ito ay nangangailangan ng dedikasyon at paminsan-minsang overtime. Mayroon ka bang mga obligasyon sa pamilya na maaaring makaabala?" Ngumiti ako at walang pag-aalinlangang sumagot. Wala po. Namumuhay po akong mag-isa ngayon at wala akong anumang balakid sa aking oras. Nang sabihin ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Dati, tuwing may interview o training ako, panay ang tawag ni Mark para utusan akong umuwi at magluto. Ngayon, buong-buo na ang aking sarili para sa aking mga pangarap. Pagkatapos ng interview, tumawag sa akin si Tita Susan gamit ang isang bagong numero. "Christina, si Tita Susan mo ito." Medyo nag-aalangan ang kanyang tono. Nabalitaan ko ang lahat. Mali talaga ang ginawa ni Imelda at Mark, at sumasang-ayon ako sa desisyon mong makipaghiwalay. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, nagsisisi talaga si Mark. Nitong mga nakaraang araw, para siyang baliw na naghahanap sa'yo kung saan-saan, hindi na kumakain ng maayos. Baka naman pwede niyo pang pag-usapan. Pinutol ko siya. "Tita Susan, salamat po sa malasakit ninyo. Pero may mga bagay po na hindi na kayang ayusin ng simpleng pagsisisi." Napabuntong hininga siya sa kabilang linya. "Naiintindihan ko, Christina. Ikaw ang higit na nakakaalam ng makakabuti sa'yo. Kung may kailangan ka man balang araw, huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin." Nagpasalamat ako at ibinaba ang linya. Bagamat matabil ang dila ni Tita Susan, kahit papaano'y may katinuan pa rin siyang natitira. Ngunit sa ngayon, hindi ko kailangan ng awa ng kahit sino. Ang kailangan ko ay buuin ang sarili kong buhay. Pagsapit ng hapon, tumawag uli si nanay para kumustahin ako. Sinabi ko sa kanya na maayos ang lahat at nakapasa ako sa unang interview. Tuwang-tuwa si nanay at ipinagmalaki pa ako kay tatay. Sabi ko na nga ba't magaling ang anak ko. Walang kwenta ang Mark na yan, siya ang nawalan. Natawa ako. "Nay, wag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng bagong taon, hahanap agad ako ng tiket para umuwi at makapagdiwang tayo roon." "Sige anak, wag kang magmadali. Nandito lang kami naghihintay sa'yo." Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isa pang text mula kay Mark. "Christina, pumapayag na ako sa legal separation. Sa akin mapupunta ang kondo. Paghahatian natin ang kaunting ipon sa bangko at bibigyan kita ng 50,000 bilang danyos. Pero may isa akong pakiusap. Bago. Sumapit ang bagong taon. Pwede bang bumalik ka kahit isang araw lang para tulungan kaming magluto ng handa?" Sinasabi ng lahat ng kamag-anak na kasalanan ko ang lahat. Napakalaki ng pressure sa akin. Tulungan mo naman ako sa huling pagkakataon. Nakatitig ako sa screen at napatawa ng malakas. "Mark, hanggang sa huling sandali, hindi ka pa rin nagbabago. Ang hanap mo pa rin ay isang libreng katulong sa kusina." Nagreply ako. "Ipinapayo ko sa iyo, Mark. Gamitin mo yang i-5-5 para kumuha ng profesional na caterer o kasambahay. Dahil kung hindi, magiging malaking katatawanan na naman ang handaan ninyo sa bagong taon." Pagka-send ko noon, agad kong ibinlock ang numero. May mga taong hindi kailanman matututo hanggat hindi tuluyang nawawala ang taong umaalalay sa kanila. At ako, tapos na akong maging tulay ng kanilang kapakanan. Kinaumagahan, bago magbagong taon, tumunog ang landline sa kwarto ng hotel. Sinabi ng receptionist na may 5 kamag-anak ng mga Mendoza ang nagwawala sa lobby at pinipilit akong pababain. Nang bumaba ako sa lobby,
Nakita ko si Aling Imelda na nakasalampak na naman sa sahig, gulo-gulo ang buhok, habang umiiyak. Diyos ko po, anong kasalanan ko para layasan ng manugang ko at ipahiya ang buong angkan namin? Nasa tabi niya si Mark, namumutla at pilit siyang itinatayo habang sinisita ang mga taong nagvi-video sa lobby. Tumayo ako sa gitna ng lobby, maaliwalas ang sikat ng araw na tumatagos sa salaming pinto papunta sa aking mukha. Tiningnan ko ang babaeng nakasalampak sa sahig, walang galit, walang puot, kundi purong kawalan ng pakiramdam. G.Eng. Ngi. Imelda Mendoza, malinaw kong sinabi, pinirmahan na ng anak mo ang kasulatan ng paghihiwalay. Ang pagpunta ninyo rito para mag-eskandalo ay walang idudulot na mabuti sa inyo. Lumapit si Mark, nanginginig ang boses. Christina, nagmamakaawa ako sa'yo. Tingnan mo si nanay, lumuluhod na sa harap mo. Ganyan ka na ba kawalang puso? Tinitigan ko siya at ngumiti ng mapait. Mark, lumuluhod ba ang nanay mo para sa akin? Hindi, lumuluhod siya para sa sarili niyang pride at mukha sa harap ng mga kamag-anak ninyo. Natatakot siyang pagtawanan at mawalan ng mukha. Sarili niya ang niluluhuran niya. Hindi ako. Napatigil si Aling Imelda sa pag-iyak. Natameme ang mga kamag-anak na kasama nila dahil alam nilang totoo ang bawat salitang sinabi ko. Kapag hindi pa kayo umalis, tatawag ako ng pulis ngayon din para hulihin kayo sa panggugulo sa pribadong establisimento, dagdag ko. Napilitan si Mark na hilahin ang kanyang ina palabas ng hotel sa tulong ng mga security guard. Nang sumara ang pinto ng hotel, nagpasalamat ako sa mga guwardiya at bumalik sa aking silid nang may lubos na kapayapaan sa aking kalooban. Nang sumunod na araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang real estate broker tungkol sa isang nirerentahang fully furnished one-bedroom apartment sa bandang timog ng Metro Manila. Pumunta ako roon kinabukasan. Isang maaliwalas, maliwanag, at ligtas na condominium unit na may malaking bintana kung saan tanaw ang mga puno at kalsada. May sariling security, 24,007, at malapit sa mall at ospital. Bagamat mas maliit ito kaysa sa tirahan ng mga Mendoza, ito ay sariling akin. Hindi ko na kailangang mag-alala kung anong oras ako gigising. Hindi ko na kailangang magluto para sa mga taong hindi marunong magpasalamat at hindi ko na kailangang tiisin ang panlalait ng kahit sino. Agad kong pinirmahan ang kontrata sa upa at tinanggap ang susi. Hawak ang maliit na tansong susi. Naramdaman kong hawak ko na sa wakas ang aking sariling kapalaran. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa bagong apartment, biglang tumunog ang doorbell. Nang sumilip ako sa peephole, nagulat ako nang makita ang isang matandang lalaking may suot na jacket at sombrero, may bitbit na isang supot ng mga prutas. Ang aking biyenang lalaki si Mang Danilo. Tahimik siyang tao sa pamilya Mendoza, laging sumusunod sa mga desisyon ni Aling Imelda at bihirang makialam sa mga usapin sa bahay. Binuksan ko ang bahagyang siwang ng pinto. Tito Danilo, bakit po kayo nandito? Tumayo siya sa labas ng pinto at marahang inilapag ang supot ng prutas sa sahig. Christina, hindi ako pumasok dito para pilitin kang bumalik. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Sa loob ng 6 na taon, nakita ko ang lahat ng paghihirap mo. Ngunit nanahimik ako at hindi kita ipinagtanggol. Patawarin mo ako, anak. Nang marinig ko ang kanyang paos at tapat na boses, nakaramdam ako ng kaunting kirot sa puso. Sa wakas, may isa ring tao sa pamilyang iyon na may natitira pang konsensya. Salamat po, Tito Danilo. Mag-ingat po kayo. Mahina akong sagot. Tumango siya, nagpunas ng gilid ng kanyang mata, at dahan-dahang naglakad palayo. Isinara ko ang pinto at ipinasok ang supot ng mga mansanas at dalandan. Kumain ako ng isang pirasong mansanas, napakatamis at napakalutong. Subalit alam kong hindi mabubura ng isang supot ng prutas ang 6 na taon ng pasakit. Bago matulog, nakatanggap ako ng huling text mula kay Mark. Pumunta si Tatay Dian ng palihim. Christina, natauhan na ako. Pumapayag na ako sa formal na annulment at legal separation. Hindi na ako manggugulo. Ibibigay ko ang nararapat sa iyo pagdating sa korte. Nagreply ako ng isang salita, salamat. Nang gabing iyon, natulog ako ng napakahimbing sa aking bagong kama. Pagkatapos ng bagong taon, natanggap ko ang formal na tawag mula sa kumpanya. Natanggap ako bilang Administrative Operations Supervisor at magsisimula ako sa susunod na linggo. Pumunta ako sa parlor, nagpagupit ng aking mahabang buhok hanggang lagpas balikat isang malinis, maaliwalas,
at matapang na gupit na lalong nagpalitaw sa aking kagandahan at pagiging propesyonal. Nang sumunod na araw, nakabili ako ng tiket sa bus Papangasinan. Sa 5 oras na biyahe sa bus, habang mabilis na lumilipas ang mga palayan at kabundukan sa labas ng bintana, tahimik akong nakasandal sa upuan. Naisip ko ang luto ni nanay, ang mainit na yakap ni tatay, at ang tahanang kailanman ay hindi nagbago ng pagmamahal para sa akin. Nang makarating ang bus sa terminal sa aming bayan sa Pangasinan, gabi na. Pagbaba ko sa pinto ng bus, agad kong nakita ang 2 pamilyar na anino na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng terminal si tatay, na nakasuot ng kanyang lumang berdeng jacket habang nakasandig sa kanyang tungkod, at si nanay na suot ang pashmina scarf na binili ko para sa kanya. Christina, anak, nandito kami. Kaway ni nanay habang tumatakbo papalapit. Mabilis akong lumapit at mahigpit na niyakap si nanay. Nakatayo si tatay sa tabi. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga labi bago nakapagsalita. Pumayat ka anak. Halika na. Umuwi na tayo at kumain. Bumuhos ang luha sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng labis na kaligayahan. Sa sala ng aming lumang bahay sa probinsya, nakalatag sa mesa ang lahat ng paborito kong pagkain. Mainit na sinigang na baboy, empanada, menudo, at sariwang gulay mula sa bakuran. Walang 20 taong sumisigaw at naguutos. Walang nanghuhusga kung maalat o matabang ang sabaw. Kaming 3 lamang ng aking mga magulang tahimik, masaya, at nagtatawanan habang kumakain ng hapunan. Makalipas ang ilang linggo, formal na naming nalagdaan ni Mark ang mga legal separation documents sa harap ng abogado at naisampa sa korte. Ibinigay niya ang 50,000 na danyos at ang aking kalahati sa aming pondo na agad kong inilagak sa bangko para sa aking kinabukasan. Nabalitaan ko mula sa isang pinsan na nasuspinde si Mark sa kanyang trabaho dahil sa madalas na paglalasing at pakikipag-away sa labas ng kanilang subdivision, habang si Aling Imelda naman ay hindi na halos makalabas ng bahay dahil sa matinding kahihiyan sa kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Subalit ang mga balitang iyon ay wala nang anumang puwang sa aking puso. Pagsapit ng Marso, ganap na akong nakapagtatag ng sarili kong pangalan sa aking bagong kumpanya bilang isang mahusay at pinagkakatiwalaang operations head. Isang hapon, nakapulot ako ng isang maliit na pusang gala sa labas ng aking apartment, isang puti at abong-kuting, na payat at nanginginig sa ulan. Kinuha ko ito, pinaliguan, pinakain ng gatas, at pinatira sa aking tahanan. Habang nakahiga ang pusa sa aking kandungan at mahinang humuhuni, naalala ko ang aking sarili 6 na taon na ang nakararaan. Akala ko noon ay natagpuan ko na ang taong magbibigay sa akin ng masisilungan, ngunit ako pala ang naging alipin sa sarili kong tahanan. Ngayon, ako na mismo ang may kakayahang magbigay ng masisilungan sa aking sarili at sa iba. Nang sumunod na buwan, umuwi uli ako sa Pangasinan para bisitahin sina nanay at tatay. Pagpasok ko ng bakuran, sumalubong sa akin ang mesa sa ilalim ng punong mangga na punong-puno ng masasarap na lutong bahay. Tiningnan ko ang langit, napakaliwanag ng araw, presko ang hanging dumarampi sa aking balat, at ang kalsada sa aking harapan ay malawak, maliwanag, at patungo sa sarili kong tahanan ng kalayaan at kapayapaan.